po sa lahat, inaanyayahan ko na po ang lahat din ang gawain ng Panginoon. Kapatid, bagamat maulan, malamig ang panahon, huwag maging hadlang ito upang hindi mag-alab ang pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen, Lord God. Patuloy na naririto kami, Panginoon, dahil kami magbabalik ng pasasalamat sa pag-iingat, sa proteksyon at sa pagpapalang ipinagkakalo mo sa amin, Panginoon. Amen. Patuloy na may galak, may ngiti at may tuwa kami sa piling mo, Lord God. Hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sigaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Minsan pang may galak, may tuwa, may ngiti sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sigaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba ay para kanino, kapatid? Parang sa Kanya. Minsan pa may galak, may tuwa, may ngiti sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sigaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan
pagsamba ay tanging sa iyo lamang nararapat, O Diyos. Patuloy ka naming papupurihan, Panginoon. Patuloy ka naming aawitan, pasasalamatan sa mga oras na to, Lord God. Panginoon, sa mga oras na to kami naririto, Lord God. Ang bawat isa ay may dalangin, may naisin sa kanilang mga puso, Panginoon. At sa iyong pangalan, O Lord God, itinataas namin itong lahat, Panginoon. And we claim na sa pangalan mo, Jesus, ikaw ang magpo-provide, ikaw, Panginoon, ang magpapala, ikaw ang magbibigay ng lahat ng desire ng puso namin, O Lord God. We will worship you, at naisin ang puso namin, Panginoon, ng lahat ng papuri namin, Panginoon, ay makaabot sa iyong kaluwalhatian, O Lord God. Patuloy ka namin papupurihan, O Lord God. Yes, Jesus. Pinangahawakan namin, Panginoon, na sa iyong matamis na pangalan may kalakasan, O Lord God. There is power in your name, O Lord. Kaya naman patuloy kaming nananampalataya, patuloy kaming nananalig, Panginoon, sa iyo lamang, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. We will worship you. We will praise your name. We will exalt your name on high, O Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Tunay na dakila ang iyong pag-ibig. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala na pag-ibig mo, lahat iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na itamatayan, sambahin walang hanggan. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, Panginoon. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. O dakilang iyong pag-ibig, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi na, Panginoon. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan,
dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ay hapisin dakila. Pag-ibig mo, Jesus. Dakila ka. Pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ay hapisin siya mo. Ang iyong nilikha't luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Ang bawat labi ay mapupuri. Jesus, Jesus, dakila ka. Ang iyong likha't luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Ang nilikha't luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Kami magpupuri. Bawat labi ay mapupuri. Jesus, dakila ka. Kami ang likha't luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, napakadakila mo. Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, o mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, o nararapat ko yun sa Ama. Ikaw ay dakilain, ika'y dakilain, o mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Patuloy mong itaas ang ngalan ng Panginoon. Oh, umihim ka, Diyos. Dakila ka. Oh, may lakas sa ngalan mo, Jesus. Oh, purihin ka. Sa'yo nararapat ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon, sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Amen. Tunay nga pong napakasarap magbabad at magpuri sa presensya ng ating Panginoon. Kaya naman, kapatid, katulad ng mga agila, tayong magpupuri para sa ating Diyos na buhay. Amen!
Tulad ng pang-aagila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod, hindi mapapagod ating mga kapal. Tayo yung magdadala, kapatid. Tayo magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihirap. Tara na! Halika na! Humayo na! Ipahayag! Ipahayag! Ang tagumpay nino! Ipahayag! Halika na! At magdala ng kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon! Ito ang panahon, inauso ng backside, kapatid. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama! Sama-sama na makapuloy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tutubukin niya. Halika na! Halika na! Humayo na! Yung ipahayag! Ipahayag! Ang tagumpay! Niya! Halika na! Ang magdala ng kalakasan sa presensya niya. At kung ating pagmasdan, kung aking pagmasdan ang kalokohan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Lasing salamat, salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba ang nagmahal sa akin, na katulad mo. Salamat, salamat, oh Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling ko. At kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Diyos. Pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Oh, salamat, salamat! Salamat, salamat! Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat! Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya. Kami magsasaya sa piling mo. Amen! Patuloy kaming magsasaya, Panginoon, sa piling mo lamang, O Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Panginoon, sa protection. Dahil sa mula na umaga, Panginoon, nakarating kami ng ligtas dito, Lord God. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba at parangal, Panginoon. Sa tawag pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Maaari na po muna tayong makaupo. Praise.
Amen. Isang maulang umaga sa lahat. Good morning. Good morning po. Ayan. Malamig ba? Ngayon, no, masarap matulog. Malamig ang panahon. Ngayon, salamat sa Diyos dahil nandito po tayo sa araw na ito. Araw kung saan tayo po isasamba sa Diyos. Amen! Salamat sa Panginoon, nakarating ng ligtas, maulan. No? Walang tigil ang ulan, pero hindi naging hadlang ang ulan sa ating pong pagpunta sa tahanan ng Diyos sa araw na ito. Amen! Amen! God is good! God is good! Ito lang, God is good! Talagang grabe ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Talagang mabuti si Lord. At patuloy nga nating naranasan ang kanyang kabutihan, kanyang kadakilaan sa bawat buhay natin, kasama ng mga pamilya natin. Amen? Salamat sa Diyos at Lunes pa yata nag-uulan hanggang ngayon at tuloy-tuloy pa. Salamat sa Diyos sa pag-iingat at syempre, walang nagkasakit. Amen? So, purihin ang Panginoon sa umagang ito. At bago tayo dumako po sa mensahe ng Panginoon, tayo po ay dumako sa ating testimony. Sino po ulit ang tatayo para magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Yan. Sige po. Dalawa lang ulit. Kaya aga ba? Palakpakan natin po, Panginoon. Magandang umaga po sa atin lahat. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil po sa mga na binigay niya po sa akin. Lahat po ay nalampasan ko. Amen! Pinahan po ako sa paa po na pinutol. Pangalawa po, yung sa prostate ko po. Pangatlo po ngayon, yung po sa mata. Lahat po ay naging successful. Dahil po kay Lord, dahil nagtitiwala po sa kanya na agad may pagsubok, ay kakayahan ko po dahil lagi po siya kasama. Dahil siya po nagbibigay sa akin ng kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Lord. Katatapos lang ni Kuyaga ng kanyang operation sa katarak. Yan. Kala ko wala ka dahil maulan, madulas. Dinahad lang. No? Dinahad lang ng ulan. Amen. Next po. Ano pa isa? Wala na? Pray. Oh, last na one. Last one. Wala na? Wala na po magpapayag na. Ate Marley, sila mag-asawa. Nagpupuri ako pasalamat kay Lord kasi hindi mo alam talaga pag sa Panginoon ka. Marami ng pagsubok dumadating sa buhay ni Kuya Aga. Talagang nililigtas pa rin siya ni Lord, di ba? Kasi kung hindi yan na siya ni Lord, noon pa lang ano na siya wala na Talagang sabi ni Lord, anak, buhayin kita. Kaya may gampanan ka pa sa church. Kaya nga kanina, sabi namin hindi kami magsimba kasi maulan. Kasi bawal pa mabasa yung mata niya. Sabi niya, Mama, araw naman. Oo nga, maaraw naman. Tapos sabi kay Ate Flor, hindi kami muna magsimba. Sabi ko, parang kulang Sabi ko, text mo si Ate Flor kung nandun pa, pasundo tayo. Ang balak namin, mag-tricycle na lang. Talagang, pag tinatawag ka talaga ng Panginoon, nandun talaga nabiblis ka. Kaya napupuri lang ako pasalamat kay Lord. Ang kailangan namin kalakasan sa buhay, financial, ganyan. Salamat kay Lord nga hindi kami nagkulang kahit pa paano. Kagaya na kahapon, masaya ako sa ginagawa ko sa gawain sa kay Lord.
thank you kay Lord. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay napakabuti ng Diyos. Meron pa isa, si Ate Flo. Praise. Grabe talaga si Lord. Diyos, ano po kasi talaga ka. Sabi nga natin, Marley, pag na kay Lord ka na po talaga, yung desire ng puso mo. Kasi ngayon, kasi nga bagyo, ilang araw na umuulan. Ngayong Sunday, sabi nga dapat hindi mapipigil yung mga Kristiyano, di ba? Kailangan umulan, bumagyo. Lagi po kami magka-chat ni Ate Steph, yung pong invite po ni Ate Lisa na lagi siya nagtatanong. Tapos kami ng umaga, ang lakas ng ulan. Sabi ko, Lord, sige po, pabuhos niyo na po yung ulan. Ngayon mamaya pong 9 o'clock, Lord, payapain niyo naman po yung ulan para naman po makalabas kami at masakay yung mga pasahero dun sa service. At isa pa po, no, kasi every Sunday po, lagi po akong hindi naman po nag-aalala. Alam ko lang po lagi tumutugod si Lord kung ano yung, sa dami po kasi ng tigatanan, yung service po namin, ang hirap po talaga kung paano po madadala. Ilan po sila doon, ilan po kami, almost nasa 15 or 20 na po yung nagsisimba po mula sa Tanag. At purihin po ang Diyos. Linggo-linggo po na pagsisimba po namin, talaga po nagbibigay si Lord ng service po namin, no? Hindi man po si Pablo, at ngayon nga po, ginamit niya po si Teacher Annie. Nag-chat po ko, Teacher Annie, baka naman po, salamat naman po, iyahatid daw po siya ni Kuya Jay, at yan po rin po ang Diyos. Kasi nag-chat po sabi ko, ano kaya? Mag-ano pa kasi lagi namang may simba, nandiyan lang naman ang simbahan, di ba? Tayo lang yung mga tao, kung tayo ay pupunta, tatamarin o hindi. Sabi nga, hindi papipigil. Nag-chat si Ate Steph, Ate Flor, may simba po ba? So, yung invite na bago, nagtanong, kami pa po kaya napakatagal na dito sa pananampalataya, hindi pa, sige, go po Ate Steph, ilan po kayo? Sabi niya, 9 po kami, sige po. Kaya chinat ko po si Teacher Annie. Purihin po ang Diyos talagang, kapag nagdadala ka talaga ng kaluluwa sa paanan po ni Lord, talagang kikilos at kikilos siya para madala po yung mga taong yun. Kaya purihin po ang Diyos, salamat po sa mga ginagamit po ng Diyos, sa lahat po ng mga tinuturo niya po sa amin kung paano po kami magpatuloy at mag-akay po ng kaluluwa sa Panginoon. Purihin po ang Diyos, to God be all the glory. Amen. Purihin ng Diyos. Napakabuti ni Lord. Sabi ko nga lagi, kahit may bagyo, may ulan, ang Diyos nagliligtas. Salamat sa Panginoon kasi yung mga taga-Tanag, bunga sila ng mga panahong tag-ulan eh. No, kahit may bagyo. So, dinadayo po namin sila. Salamat sa Panginoon. At nagpapatuloy. So, pang 5 week niya na ba? Pang-4. No, pang-4. 5 Sunday na nila. No? Salamat sa Panginoon. So, may mga iba na hindi nakarating pa. No? So, siguro, masarap matulog eh. Kaya salamat sa Diyos, no? Sa mga maagang gumising para mag-ayos, mag-asikaso, patungo po sa church. So, thank you kay Lord. So, kung wala na po, wala nang habol, wala nang tatayo. So, tayo po ay dumako sa mensahe ng Panginoon. Muli, ating ito na ating pong puso at isip. Habang tayo po nakinig sa Panginoon, sa kanyang mensahe, no? Ating pong sa puso, sa isip. Ating isa lang lagi nating sinasabi, isagawa, ipamuhay mo ang bawat natutunan mo o narinig mo mga mensahe every Sunday. Amen? So, puri ng Diyos at muli po, tayo po'y dalhan ng mensahe ng Panginoon at syempre, malayo pa pinanggalingan, tagig pa, no? Hindi rin nahadlangan, sabi nga niya, kaya si Brother Jun, tanong mo kaya, no? Kasi baka may daanan, pero hindi po naging hadlang no, yung sama ng panahon. Dahil ang lagi po niya ay mensahe ni Lord. Kaya nakarating sila ng ligtas ngayong umaga. At salamat sa Panginoon, higit tayo sa 10. Ang sabi ko nga, akala ko ilan yan na lang tayo, aalog-alog tayo. Pero ang galing ni Lord. No? Hinipo po niya mga puso ng bawat isa sa atin. At no, lagi nating tandaan ng Sunday kay Lord. Yan. So, purihin ng Diyos at tayo po ay makinig na mensaheng dadalhin po sa atin ni Brother Jude Santiago. Malakas na palakpak para sa Diyos. Gandang umaga.
tama. Actually, may konting maiksing kwento lang ako, no? Kasi kahapon, napadala ko na kay Pastora Vivian sa kay Pastora Edith yung mensahe ko para rin pa. For some reasons, kanina pagising ko ng umaga, I felt I needed to revise my material. True enough, nung napakinggan ko yung testimony ni Sister Flor, katulad ng sinabi rin ni Pastor Vivian, ugmang-ugma yung sa dinagdag kong slides. Kasi lagi ako nananalangin talaga, dapat meron akong parang confirmation na nare-receive kay Lord. Every time na ako ay magdadala ng mensahe sa Antipodo, lagi-lagi ang mensahe ko sa Antipodo ay nag-ugma doon sa either na marinig ko yung testimony dito o kaya yung mensahe sa radio at ano yung mga pangyayari na nakapaligid sa atin. So, natutuwa ako kasi nauugma. Bakit nauugma? Paliliwanag ko sa inyo. Advanced 25th anniversary sa Delight. Parang 25 years old na kayo. Sino yung pioneer ng Delight? Asa ka ba? Dito pa ito. Ano na? Ito 26 years na po. Tawi, alam mo si Tawi, magmula pa nung umaakit kami dito, nandito na siya. 26 years na. Sa bali, 25 years na rin si Tawi. Anyway, mapagpala, masaganang umaga. Lagi kong binabanggit umaga, hapon at gabi. Ngayon po ay August 9. 31st Sunday na po ng 2026. Magkikita na tayo bare months na. So magbibilang tayo katulad ng sinabi natin kanina. Tunay nga po nga, bilis ng panahon, no? Parang konting tulog lang. Next month, pag nagkita tayo, bare months na. So sisilito na naman tayo ni Jose Marichan. So dapat maganda-handa na kayo ng inyong panregalo. Huwag niyo akong kalimutan pagdating ng Christmas. Okay. Meron lang ako, ito yung dinagdag kong slide. Actually, kaninang umaga. Kaya nung nag-message sa akin si Pastora Edith kanina, kung makakapunta ako ngayong umaga. Pero bago siya nag-message, nagawa ko na to. So parang nag-uugma-ugma yung tanong sa akin ni Pastora Edith, kung makakapunta kami ng Ate Betty ngayon, kasi nga, umuulan. So parang meron tayong mindset kapag umuulan. Kaya natutuwa ako dahil hindi kayo aaray doon sa slide na dinagdag ko. Okay? Quick trivia lang, kasi nung bago ko ni-revise tong material, meron akong isang nakita sa aking Facebook. Nagbigay ito sa akin ng panandaliang pag-iisip. Ito yung sinasabi doon sa Facebook, doon sa kaliwa. Ang sabi, araw-araw kang nagwo-worry. Kung ikaw man ay araw-araw na nagwo-worry, sabi doon sa Facebook Reels ko, araw-araw kang nagwo-worry, pero buwan-buwan ka naman nakakasurvive. Hindi ka ba nagtataka? Ang tanong nung nagsabi. So kung ikaw yung laging nagwo-worry, araw-araw, buwan-buwan, saan kukuha ng pamasahe, pagkain, pangmatrikula, pero, hindi ka ba nagtataka dahil araw-araw, buwan-buwan, nakaka-survive tayo? So, merong nagparinig doon sa pangalawang slide. Ang sabi, ehem. Yung ehem na to ay parang by story, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Jesus. Araw-araw, kung buwan-buwan nakaka-survive tayo, dapat huwag natin kakalimutan na magbigay ng pasasalamat kay Lord. Kung lagi kang may agam-agam sa buhay, na parang ang bukas ay hindi mo alam kung mangyayari. Pero nasa-survive natin, di ba? Araw-araw. Kaya nga nagpapatunay lagi yung sinasabi ko. Pagmulat ng ating mata sa umaga, sabi natin, every gising is a blessing. Kasi ginising pa tayo ni Lord. Sabi nila, kapag ginigising pa tayo ni Lord tuwing umaga, meron pa tayong purpose. Bakit tayo buhay pa? So, lagi natin bigyan ng pasalamat.
Kaya nakita ko rin sa Facebook ko, doon sa Ephesians 6:18. Anong sinasabi ng Ephesians 6:18? Fight your battle through your prayer. Meaning, kung ano man yung battle natin sa buhay, ang pananalangin ang ating sandalan, ang ating panlaban. At malampasan, we win yung ating mga agam-agam worry sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Lord. So meaning to say, ang armor natin, panlaban natin, palagi ang pananampalataya at hindi nababawasan ang ating, palagi ang panalangin at hindi nababawasan yung ating pananampalataya kay Lord. Yung ating balikan, ito yung dinagdag ko kanina ng umaga. Noong October 12, 2025, birthday ng nanay ko, at umiyak ako na yun, dinadala ko itong mensahe. Meron akong dinalang mensahe dito sa Antipolo. Pero kaya, sigurado ako walang nakakaalala kung ano yung mensahe na dinala ko noong October 12, 2025. Ang yung mensahe at titulo, ang awitin na dinala ko noong October 12, 2025. Sigurado ako hindi nyo naaalala. Pero eto na yun. Okay? Meron akong mensahe na dinala sa inyo noon. Ang title ng Dahil sa Ulan. Narinig ko hindi yung mensahe ko ng Dahil sa Ulan. Yun yung panahon na highly convicted ako kung ano yung nangyayari sa ating bansa. So, pinaalala sa akin ni Lord yung dahil sa ulan na message. Ito yung dinagdag ko sa aking mensahe ngayon. Yung dahil sa ulan, di ba madaming naapektuhan? Madaming binaha, madaming mga school na hindi nagbukas. Kasi, ano ba yun? Dahil binaba. So, madaming umiiyak nung mga panahon doon. Dahil sa ulan, naranasan natin to. Nangyari to, probably dahil kung October 12 ko to dinala, more or less nangyayari yung baha sa atin, August, September. Most likely September yan, kasi dinala ko to October 12. So meaning to say, nung September 2025, dito natin natagpuan, dito natin na-realize, ano ba talaga ang nangyayari sa ating bansa. Diba nung nangyari yan, ang daming nagalit, ang daming namulat, kasi doon natin na-realize kung gaano ka-corrupt ang ating gobyerno. Corruption in general. Hindi ko sinasabing ikaw man ay BBM, ikaw man ay DDS, huwag naman sana kayong DDS. Kung gaano kalala ang korupsyon sa atin na naapektuhan tayo lahat. Pero doon sa mensahe, meron akong hinabol na bago ako nagtapos sa mensahe. Meron akong sinabi, pero teka muna. Nang dahil sa ulan, paano ba tayo nagre-react sa ulan? In terms of sa church natin, tulad kanina, sinabi ni Sister Flor, ni Sister Merlin yata, na nagdadalawang isip kasi umuulan. So, alam natin, kapag umuulan, meron tayong tendency. Kasi na-witness ko na rin yan. Halimbawa, sa Taguig, sa Comembo, kapag umuulan, konti talagang umahatid. At the same time, kapag fiesta ng pateros, konti rin ang umahatid. So ngayon, na-realize ko kaninang umaga, siguro kailangan nating paalalahanan ang bawat isa nang dahil sa ulan ba, a-absent tayo. Kasi meron tayong mindset. Katulad nung tanong kanina ni Pastor Edith sa akin, kung pupunta ako. Kasi umuulan yan. So meron tayong tendency. Kaya natutuwa ako na nakikita ko kayo ngayong umaga na madami pa rin tayo kahit umuulan. Dahil ang totoo, ito yung sabi ko, nang dahil sa ulan, lalo na pag-araw ng linggo, tulad today, ang simbahan natin, konti lang ang umaatid. Kaya natutuwa akong maaari dito sa Jacob Antipolo
nalampasan na natin yung ganung pananaw. Kapag umuulan, ay umuulan. Sarap matulog, di ba? Ang sarap palimbawa humiga ka na lang, di ba? Pero tutuwa ako, papuri sa ating Panginoong Yesus. Kaya dahil umuulan at bumabagyo, madami pa rin tayo dito. Sa palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa pamagat ng ating titulo ngayong umaga ay, Who is the better you? Sino ka? Pag sinabi natin, who is the better you? Sino ka? Hindi ko matranslate in Tagalog. Tulungan niyo ako. Who is the better you? Ikaw ba ay isang mananampalataya o believer? Or tagasunod or follower ka? I think nung isang buwan, napasadahan ko itong dalawang bagay na to. Are you a believer or a follower? Ito yung magiging tema ng ating usapan. Kaya tayo po ay tumayo at manalangin. Umikit at ako po ay mananalangin para sa ating lahat. So ito po yung ating panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa katahimikan ng sandali ito, kami po na narito sa iyong harapan ay lumalapit na may bukas na puso. Inaamin po namin na may mga pagkakataon ng aming pananampalataya ay minsan ay nagkakaroon ng pag-alinlangan. Kapag ang aming sariling pangunawa ay tila mas malakas kaysa sa iyong mahinahon at banayad na tinig sa amin. Sa ngayon, ang aming panalangin nawa ay piliin namin ang palagi ang paglapit at pasako sa iyong presensya at gabay. Panginoon, turuan mo po kaming lahat ng lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi sa pamamagitan ng aming pansariling paningin. Tulungan niyo po kami na isuko ang aming mga plano, ang aming mga takot, ang aming mga hangarin sa iyong perfectong kalooban. At kung kami ay nakakalimot sa anumang pagkakataon, naway ipaalala sa amin ng tunay na lakas ay matatagpuan sa pagpapaalam at pagpapahintulot sa iyo na mamuno sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng sapat ng lakas ng loob na sumunod kahit ang daan ay hindi namin tiyak at ang presensya o pasensya na maghintay kapag ang iyong tiempo ay nararamdaman namin parang mabagal. Magpahinga nawa ang aming mga puso at makita ang iyong katotohanan ng iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aming mga daan. At ang iyong mga pag-iisip ay lalong dakila kaysa sa aking o aming pag-iisip. Kaya aming Diyos, naway ang aming buhay ay maging isang buhay na patotoo ng pagtitiwala at pagpapasako upang makita ng iba ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng aming mapagkumbabang pagkatao. Aming Diyos, amin pong inilalagay ang aming buhay sa iyong paanan ng aming mga pag-asa, ang aming mga pakikibaka sa buhay, at ang aming kinabukasan ay nasa iyong kamay. Sa pangalan ni Jesus, nawa ay dinggin ang aming panalangin. Amen and amen. So ito po yung mensahe natin ngayong umaga. Yung tanong, who is the better you? Who is the better you? Mananampalataya ka ba? Or believer? Or tagasunod? Or follower? Paano natin sasagutin ang isang simpleng katanungan na ito? Kapag-simple, di ba? Kapag tinanong natin, are you a believer or a follower of Christ? Depende kung paano natin sasagutin yan. So, paano ba natin talaga sasagutin ang napakasimpleng katanungan nito?
Bibigyan ko lang kayo ng isang maiksing kwento. Kasi sa kwento ito, sana makarelate kayo kung sino ka ba? O? Naranasan mo na rin ba to? Or in one point in time, ikaw to sa kwento ito? Yung kwento natin, alam natin yung maiksing kwento ni Pedro, Simon Peter, bilang isang mananampalataya o tagasunod. Madaming kwento sa Biblia, pero i-highlight ko lang yung kwento ni Peter, ni Pedro. Yung sitwasyon ni Pedro ay nasukat, ano ba talaga siya? Is he more of a believer or a follower of Christ? Alam natin yung kwento, pero kwento ko lang sa inyo. Si Simon Peter o si Pedro ay isang kilalang tao sa Biblia, di ba? Alam natin na si Peter ay isang major character sa Bible. Particular na sa New Testament. Isa siya sa 12 apostles ng ating Panginoong Yesus na madalas itinuturing, somehow he is recognized na unang pinuno ng simbahang Katoliko. So he was recognized as one of the leaders. Sa panahon ng kasama niya ang ating Panginoong Jesucristo. Si Pedro ay orihinal na isang mangingisda. Fisherman siya. At kilala sa kanyang impulsive na kalikasan. Meaning si Pedro kilala sa mapusok, madaling magalit. Kumbaga sa term natin ngayon, madaling ma-high blood. Para siyang toxic ang kanyang personality. Ikaw minsan kapag nakikita mo, si Peter kasi impulsive siya. At kilala siya, at impulsive na kalikasan, kabilang ang sikat na insidente tungkol sa paglalakad sa tubig. Ito yung pinaka-popular, in my personal opinion, ito yung pinaka-popular na kwento kay Peter. Yung sa paglalakad. Bakit? Ito kasi. Tinutukoy din si Pedro bilang isang Cephas at may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng mga turo ni Jesus pagkatapos ng muling pagkabuhay. Ang kanyang kahalagahan ay binibigyan diin sa iba't ibang salaysay sa Biblia, kung saan siya ay nilalarawan bilang isang malapit na kasama ni Jesus. Alam din natin, si Peter isa sa closest to the heart ng ating Panginoong Jesus. Do you agree? Si Peter. Kaya di ba nga may kwento o mga Katoliko kapag ang isa ay kinuha na ni Lord sa langit, di ba? Sino unang, sa kwento ng mga Katoliko, naniwala tayo dito doon, Katoliko pa tayo. Di ba kapag yung isang tao namatay, sino unang makikita nung namatay? San Pedro. Si San Pedro, di ba? Major character talaga si Peter. Miski sa langit, hindi tayo makakapasok dahil sabi nila, ang may hawak ng susi, si Peter. So, ganun kalakas si Peter kay Jesus. Na ginawa ng kwento ng mga Katoliko, ay hindi tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo dadaan. Kumbaga may padrino tayo. Ang padrino natin, si Pedro. Ganon siya kalakas kay Jesus Christ sa panahon yun. Subalit, sa ilang pagkakataon, pinakita ni Pedro na siya ay mapagtaas hanggang sa punto ng pag-alilinlangan. Kahit low siya kay Jesus Christ, si Peter, nag-doubt pa rin. Nag-alinlangan siya. Ano yung halimbawa sa kwento ni Peter? Si Pedro ang umalis sa bangka upang lumakad sa ibabaw ng tubig kay Jesus. Di ba nung namamangka sila, nakita nila ang Panginoong Jesus naglalakad sa tubig. Ano ginawa ni Peter? Di ba nakapaglakad siya? Sa ibabaw ng tubig, di ba? Subalit, agad inalis ni Peter ang kanyang mga mata, yung kanyang koneksyon, ang kanyang pagtingin kay Jesus. Ano nangyari kay Peter? Di ba lumubog siya? Nagsimulang lumubog. Anong sabi ni Peter ng Panginoon nun sa atin? Ano yung declaration ni Lord sa atin? You of little faith. Kayong maliliit, mabababaw ang pananampalataya sa akin. Ganon ang nangyari kay Pedro. Si Pedro ang nagyabang pa rin. Ang yabang ni Pedro, di ba? Yung impulsive, di ba? Ano sabi ni Peter?
na hindi niya pababayaan ang Panginoon. Kahit gawin ito ng mga iba, makikita natin ito sa libro ng Mateo. At kalaunan, ano ginawa ni Peter? 3 beses niyang dinenay ang ating Panginoong Yesus. So ano yung kwento ni Peter? Diba? Ang kwento ni Peter, kahit close siya kay Lord, kahit malapit ang puso ni Lord kay Peter, nagawa pa rin ni Pedro na i-deny ang ating Panginoong Yesus. So ngayon, meron akong isang pananaw. Ito yung katanungan na gusto kong inyong pag-isipang mabuti. Ang isang pananaw, tayo bilang mga Kristiyano, we take pride that we are believers of Christ. We take pride. Ay, nananampalataya ako kay Lord. But, mag-a-agree ba kayo sa akin kung tanungin ko kayo that it is harder, mas mahirap maging follower ng Panginoon kahit na ba ikaw ay isang believer? So ang tanong nga natin, who is the better you? Are you more of a believer or are you more of a follower? So, totoo yun. Kasi madaling sabihin, believer tayo ni ng Panginoon. So, tatanungin ko rin kayo bago natin sagutin ang katanungan na yan. Ano bang ibig sabihin ng isang mananampalataya? Sa aking pag-research, 3 lang ang nakita kong relatable sa atin kapag sinabi natin, ay, mananampalataya ako. Ito yung fundamentals ng isang believer. Una, nananampalataya tayo kay Kristo dahil nakikilala natin siya bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. So we believe Christ, that is the Son of God, at siya yung magsisave sa bawat isa. Believer tayo nun. Right? Nagtitiwala na gagawin ni Lord sa kanyang mga gabay na ililigtas tayo ni Lord. Naniniwala tayo doon, di ba? Once we accept the Lord, we are saved. Naniniwala tayo doon, nananampalataya tayo doon. At kapag we believe in Christ, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating transformational relationship. Nababago ang ating relationship kay Lord. Kaya nga sabi natin sa 1 Corinthians, kapag nakilala natin si Lord, we are a new creation. So meron tayong transformational relationship kay Lord kapag nakilala natin siya. Ito yung sa tingin ko, the 3 fundamental beliefs na tayo ay isang believer. So, nag-a-agree ako ngayon sa aking pananaw, tayong lahat, na-meet natin yung 3 to. Di ba? We believe Jesus Christ is the Son of God. Siya yung tagapagligtas. Naniniwala tayo na ililigtas niya tayo. At nagkaroon tayo ng transformation. Kapag babalikan natin ang buhay natin 5-10 years ago, at tignan mo ang buhay mo ngayon, ibang-iba na, di ba? Agree kayo doon? So, meron tayong transformational talaga. So, madaling sabihin sa atin, hey, I am a believer of Christ. Walang question yan. Ni isa sa atin, lahat tayo nag-agree. Agree ba kayo doon? Eh, ano naman yung tagasunod? Ano ba yung ibig sabihin ng follower of Christ? Ang panawagan ni Jesus sa atin, sumunod sa Kanya. Na nangangahulugan na nagbibigay dapat nagbibigay tayo ng priority sa Kanya, higit sa lahat. Matatagpuan natin to sa Matthew. Pagsunod sa salita ng Diyos, pinag-aaralan ang banal na kasulatan, pwedeng gawin kasi believer tayo. Upang maunawaan ang kalooban ng Diyos, the will of the Lord. Pwede pa kayo nila. At hayaan itong hubugin ang ating kalooban, ang ating pagkilos, ang ating mga desisyon sa buhay. Follower tayo ng Panginoon.
Pangatlo, panalangin at pakikipag-usap sa Diyos. Naghahanap tayo ng patnubay kay Lord. Meaning, paggagawa tayo ng desisyon sa buhay, di ba, may sinasabi si Lord, come to me. Lahat, ang daming invitation ni Lord sa atin na ini-invite tayo para alam natin ano ang gagawin natin ayon sa kanyang prinsipyo. So makikita natin dyan sa Romans 12:12. So dito, ang mga keywords natin, kapag sinagot natin yung katanungan, are you a follower of Christ? Balikan natin ito. Dahil ang panawagan ng Panginoon sa atin, sumunod kayo sa akin. Ang dami-daming demands. Ang dami-daming mandates ng Panginoong Jesus, di ba? Ang daming mandates. Ang daming kautosan ni Lord. Pero ang sabi ni Lord, sumunod tayo sa Kanya. So, babalikan natin yung tanong, who is the better you? Are you more of a believer? O are you more of a follower? The best answer, kayo ang makakasagot nun, hindi ako. It's actually between you and our God. So, agree ka ba dito? Tatanungin ko kayo. Agree ka ba dito? It seems easy to say and claim that we are believers of Christ. But, difficult to say that we are followers of Christ. Nag-agree kayo? Sino nag-agree? Ako nag-agree. Ako sa tanong buhay ko, lagi kong inaamin kasi ang isang payak na katotohanan. Mahirap maging Kristiyano. It's difficult. Difficult. Pero, kahit siya mahirap, sa aking pananaw, it is a better choice. Mas magandang choice to. Di ba? Mas magandang choice. Kahit mahirap. Kahit mahirap maging Kristiyano, mas lalo na nga, mas mahirap magpaka-Kristiyano. Kaya ang fundamental natin is we are all believers of Christ. Pero dapat lagi nating tatanungin ang ating mga sarili, am I really, truly a follower of Christ? For some reason, sa lahat ng mga mensahe ko sa mga churches, I don't know why, kung lagi ko tinatanong si Lord kasi, why do you keep on remembering, why do you keep me reminding, lagi akong pinapaalalahanan ni Lord, ang isang narinig ko talaga sa isang pastor, na lagi siyang nag-guide sa akin para mas maging, siguro, matino, mas mabuti, akong tao, in general. Di ba sabi ng isang pastor, nakilala rin naman natin ito na binagit ko lang sa inyo, ang bawat isa sa atin, bawat isa, sinasabi na we cannot teach someone, for example, to listen to me kung ikaw mismo hindi nakikinig sa ibang tao. You cannot teach anyone about forgiveness, pagpapatawad, kung ikaw mismo ay hindi nagpapatawad. Ganon ang buhay Kristiyano. Otherwise, di ba, napakasakit mang tanggapin ang sinasabi ng mga ibang grupo, yung mga born-again Christian na yan, hypocrites, mapagpanggap. For some reason, may conviction ako, mayroong katotohanan doon sa sinasabi nila ang mga Kristiyano, mga hypocrites. Hypocrites. To a certain point, uulitin ko, nag-a-agree ako dyan. Kasi una, nagkakatawanan nga kami, I remember nung nasa Pateros ako. Binabanggit ko lagi yan. O, sabi ko sa kanila, pag dito naman sa church,
Parang ang bait-bait mo. Parang hindi ka makapagsalita. Pero pagdating mo sa bahay, palingkera ka. So, ang dami nagtatawanan. Ang dami. Nag-agree kayo doon? Nag-agree kayo doon? Kaya kahit masakit sa dibdib, tanggapin, Christians, rightly or wrongly, But it's a church. are hypocrites. Ang hirap, di ba? Di ba, praise the Lord ka dito, di ba? Umiiyak ka pa. Pero pagdating sa bahay, hindi kayo nagpe-pray bago kumain. So, di ba? For some reason, gino-joke ko nga yung sarili ko pag nag-uusap kami ng ate baby ko. Ate baby, tumakbo kaya ako ng barangay captain ng Ususan. Para magkaroon ng good governance ang Ususan. Kasi paningkurap ang aming mga representative mo. Sa pangunguna ni Aling Peter Cayetano, you may or disagree with me, pero he is. So ngayon, parang tipong ang hirap, di ba? Kaya naniniwala ako, tayo, kayong mga nanay at tatay, mga kapatid. Di ba? Kung gusto nyo na pakinggan kayo ng inyong mga anak, dapat matuto kayong pakinggan kung ano yung sinasabi ng mga anak nyo. Hindi pwedeng kayo lang. Hindi pwede yun. Kaya bukas nga, meron kaming atinan na training na Ate Baby about parang modern parenting. Kasi magtuturo kami sa campus para sa mga schools. So, napakagandang topic na. Napapaiba ko ng konti, sorry. Pero ang konteksto na sinasabi ko, are you more of a follower rather than a believer? Kung tayo ay meron, katulad ng panalangin natin kanina, kung meron tayong mapagkumbabang puso, humility, dapat inamin nyo. Ako'y naamin ko I'm more of a believer than a follower. Kung susumahin ko lahat, ano ba yung mandates ng Panginoong Jesus? Ano ba yung alituntunin ni Lord? Ay, nako, baksak ako. Kung tatanungin ko yung sarili ko, am I more of a follower or a believer? Tinatanggap ko yan kasi kapag meron tayong humility, mapagkumbabang puso, doon nagsisimula ang pagbabago, pag-amin ng mga pagkukulang natin. Di ba sabi ni Lord? Di ba? Sino pinagpapala ni Lord? Ang mayabang o mapagkumbaba? Di ba? Sabi ni Lord, di ba? Ano pipiliin natin? Magpakumbaba tayo. Kasi the Lord despises the arrogant, the boastful, pero merciful siya at gracious siya sa mga taong mapagkumbaba. Gets nyo? So, nag-agree kayo? We are more of a believer than a follower? Sino nag-agree? Di ba? Even nga si Pastor Peter Tanchi, inaamin niya tayo pa ba? Di ba? So, we are more. I think matatag sa ating buhay ang pagiging believer. Di ba? Meron na nga nakakilala kay Lord, di ba? Natitisod, nag-stumble, bigla na lang nawawala. Di ba? O, ano mas matibay? Pero meron siyang fundamentals, ha? Meron siyang fundamentals, meron siyang acceptance kay Lord. Lalo na yung mga nabaptize sa water. Pero katotohanan, meron mga miyembro, nakita mo ngayon, pero mawawala agad. Di ba? Okay. So sa pagwawakas ng ating mensahe, ano ba yung natutunan natin? Kasi katulad ng sinabi ni Pastora Vivian kanina, ito lagi ko inuulit to. Pag inuulit ko to, nire-remind ko rin ang sarili ko. Nire-remind ko rin. Minsan, nagiging successful ako. Minsan, nag-fail ako. Pero, ang mahalaga kasi, meron tayong awareness. Yung nare-recall natin. Ano yung sinasabi ko? Lagi kong sinasabi sa lahat ng churches, every week, hindi ko ito nakakalimutan sabihin.
lagi kong paalala lang paalala. Kaya meron akong laging katanungan, ano yung gagawin natin? Bakit lagi kong kasama sa aking presentation, sa aking mensahe, ano yung gagawin natin? Katulad na sinabi ni Pastora Vivian kanina, ang kwento ng buhay natin, linggo-linggo na dito tayo. Di ba? Maaaring linggo-linggo, iba-iba yung mensahe. Right? Yung mga mensahe na to, narinig natin. Di ba? Pero mayroong dalawang fundamental question ang lagi ko tinatanong sa sarili ko. Narinig kayong mensahe, naiintindihan ko. Good, di ba? Ang question doon, gagawin ko ba yung natutunan ko? Yun ang laging question di ba? Kaya napagsuma-suma ko, kaya siguro, laging pinasasama ni Lord sa akin yung tanong, ano yung gagawin natin ngayon? Dito ko natumbok yung mensahe natin ngayong umaga. Who is the better you? Ikaw lang ba ay isang simpleng mananampalataya kay Lord? Pero, hindi ka follower. Nag-agree ba kayo ang pagiging believer based doon sa fundamentals? Yung pagiging believer natin di ba? Si Jesus, ang tagapagligtas, anak ng Diyos, di ba? We believe on that. Kung bibigyan mo ng extension yung belief natin, kapag mayroong sinabi sa ating si Lord na gawin natin to, naniniwala tayo sa Kanya. Di ba? Na ito yung sinasabi ni Lord. Pero, the fundamental question remains the same. Sinusunod mo ba? Sa dami-dami ng mga inutos, regulations ni Lord. Simple lang, di ba? Sabi ni Lord, do not kill, do not steal. Simple, di ba? Nagnanakaw ka ba? Ninanakawan mo ba si Lord? Kasi hindi ka nagbibigay ng tamang tithes. Pero ano mo yung sinasabi ni Lord? Pero we believe na tayo pagkakalain ni Lord, siksik, liglig, umaapa. Okay, we believe on that. Pero the question, do we follow Christ when He said, magbigay kayo ng 10 bahagi ng love offering na may masayang puso? Sinusunod mo ba yan? We believe on that, di ba? Pero you are not following. Ganun din yan. Kaya lagi kong sinasama sa mensahe, narinig yun ako, nagtitiis kayo sa akin ng makinig, di ba? Nagtitiis kayo sa akin, wag pumikit ang mata nyo. Di ba? Pinipilit nyo yung sarili nyo sa akin ng makinig sa akin, di ba? Okay na yun, goods na yun. Pero wag nyo kakalimutan, yung mga narinig nyo naman sa dami-dami na mga sinabi ko, sana man lamang 1, 2, 3 doon sa narinig nyo sa akin, gawin nyo naman. Kasi para rin sa inyo yun. Otherwise, nasabi ko rin to sa isang kwento ng aking mensahe. Kasi, madaming guilty dito. Madaming guilty. Lalo na nung tayo pa yung mga Katoliko. Kasi, nakasanayan ko na lang. Sunday today, mag-church ako. Nakasanayan mo lang. Nakaprogram ka na. Pag Sunday, gigising ka ng maaga, mag-church ka. Kasi nakasanayan mo na lang. Pero, goods din yun kung nakasanayan mo na kasi habits. Pero, the fundamental question remains the same. Nandito ka, linggo-linggo, nakarinig ka ng mensahe. Unang question, natutunan mo ba? O ano yung natutunan natin? Kasi kung meron kayong natutunan, linggo-linggo kahit 1 o 2 doon sa natutunan nyo. At gagawin nyo, then na-increase natin yung pagiging follower natin ng Panginoon. Otherwise, pag wala kayong ginawa, nakinig ka lang. Sapat ba yung nakinig ka lang? Sapat ba yun? Yung nakinig ka lang? Hindi sapat yung nakinig ka lang. Dapat mayroon kang, we believe, di ba?
Sabi natin, transformational ang relationship natin kay Lord. Binabago tayo araw-araw. Di ba meron tayong kanta, binabago niya ako araw-araw. Pero linggo-linggo, parang wala ka namang pagbabago. Nasaan yung natutunan mo? Di ba? Kung walang pagbabago. So, hindi ka follower. So, kung inaamin natin sa ating sarili na kulang at the very least. Kulang. Hindi ko sinasabing hindi kayo follower ni Christ. Siguro the best description, kulang pa ang pagiging follower ko kay Christ. So, dapat yung natutunan nyo, maaaring pag-isipan nyo, isulat nyo. Ano ba yung mga bagay na lagi kong hindi sinusunod kay Lord? Na nababawasan ang pagiging follower ko. Gets niyo yung idea? Okay, anong gagawin natin? Ito yung aking mga suggestions sa inyong lahat. Una, kailangan nating magmuni-muni kasi mahirap nakinig ka tapos wala kang reflection, hindi ka mag-iisip, parang nakinig ka lang. Di ba? Maglaan ng ilang sandali. Sabi ko, ilang sandali lang, di ba? Upang isipin ang ating sariling buhay bilang isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo. Mag-reflect naman tayo, mag-isip. Di ba? Meron bang mga bahagi sa ating buhay na hindi ko pa naisusuko kay Lord? So, meaning to say, you still depend on your own merits, in your own capacity, versus over and beyond yung kalakasan, kapangyarihan ni Lord. Kayo rin ang makakasagot nun, di ba? Ano pa may mga bagay na to? Di ba? Yun. Pangalawa, ang ating bawat araw-araw na pamumuhay. Paano ba natin i-manage ang buhay natin everyday? Suggestion lang ito Depende naman kasi kung tatanggapin nyo o hindi. Una, lumapit kay Lord. Sabi nga sa awitin, di ba? Lumapit tayo kay Lord. Ang pinakamainam na paraan para mapanatili natin ang relationship pag malapit tayo sa Kanya. Kasi kung malayo sa radar mo ang Panginoon, gagawa ka ng sarili mong desisyon. Nag-agree kayo doon? Gagawa kayo. Kapag hindi malapit ang radar ng Panginoon sa'yo, you gonna make decision on your own. Ganun pa ako dati. Naman, lalo na nung active ako sa corporate life ko. Gusto kong mag-resign. Naglipat ako dito. Minsan, wala akong consultation kay Lord. Anong resulta? Pagpag ang decision ko. Kasi, hindi ako nagkakso. Ang kanyang mga pangako ay bibigyan din niya na tayo ng lakas at biyaya upang tiisin natin ang bawat pagsubok. Sabi nga natin, yakap lang, kapit lagi kay Lord. So, lumapit ka lagi kay Lord. Pangalawa, ito naman, submission to the Lord. Magpasakop tayo kay Lord. Sabi natin, our God is our sovereign God. So, sa lahat ang may akda, siya ang mangyayari. So, dito, kapag sinabi nating magpasakop, meaning, we embrace, niyakap natin, submission to the Lord. When we do submission to the Lord, then we can be a follower. Di ba sabi nga nito sa Biblia, o sa mag-aasawa, ano sabi ni Lord sa mga babae? Magpasako. So, huwag nyo ma-underin ang inyong mga asawang lalaki. Kasi, hindi siya naaayon sa utos ni Lord. Yung mga may asawa dyan, meron bang guilty? Guilty ka ba doon? Hindi siya guilty. Katotoo yan, kasi pa nagsalita si Eric, wala, tahimik na siya. Masalita pa rin siya. Pero kapag strong ang decision ni Eric, Ate Baby submits to the authority ni Eric. Yung mga guilty dyan, mga misis, tumahimik na lang kayo. Mag-reflect na lang kayo. Mag-reflect.
Magmuni-muni kayo. Kung sinusunod mo ba si Lord, na sinabi ni Lord, kayong mga babae, mag-submit, magpasakop sa inyong mga asawa. Okay? Madaming guilty dyan. Madaming tawa na kayo dyan. Okay? O, ano ngayon yung magiging, paano natin gagabayan ang ating pamumuhay araw-araw? Lagi niyong maririnig sa akin yung term, ano ba yung ecosystem ng buhay natin? Paano ba ang sistema ng buhay natin araw-araw? So, bibigyan ko lang kayo ng suggestion. Una, dapat, sabi ko nga, meron tayong humility. At kapag meron tayong humility, nagkakaroon tayo ng voluntary repentance. Pagsisisi. Kasi the Lord despises the arrogant. Pipiliin ko na lang maging mapagkumbaba. Kahit mahirap mag-sorry, kahit mahirap aminin na nagkamali ako, pero sabi ni Lord, humble yourselves. Diba? Bakit natin yan sa Santiago? Siyempre, may humility, ang pinakamahalaga sa buhay Kristiyano, obedience. Ano yung obedience? Pagsunod. Pasaway ka ba? Diba? Kayo, meron kayong mga anak na pasaway. Posibleng wala. Pag may pasaway kayong anak, anong sinasabi ng mga magulang niyo? Kung nangingiti na sa likod, pero nanay mo siya, anak mo siya, o nangingiti silang dalawa kanina pa, o pinipigilan nilang tumawa. Ay, parang si mama yun ah. Okay. Pero seryoso, dapat yung the heart of obedience. The heart of obedience. Pangatlo, yung ating pananampalataya. So sabi ni Lord about humility, matatagpuan natin sa Santiago 4:10. Sabi ni Lord, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kayo ay itataas. So meaning to say, humble yourselves. Diba? Minsan nga meron ako nakikita, sa joke ko nga sa ate baby one, napansin ko yung mag-asawa to, parang magkaaway. Bakit? Kasi hindi gumingiti yung misis eh. Siguro meron silang LQ. Siguro nag-aaway sila during that time. So, sabi nga natin, pag tayo ay nagkakulang, humble yourself. Sabi nga natin, you cannot teach your children about forgiveness kung ikaw mismo hindi ka nagpapatawad. So the best way is magpagkumbaba. Pangalawa sa obedience, sabi rin sa Santiago 4:10, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin nyo ang inyong puso, kayong mga kabago-bago ng isip. So huwag tayong maging katulad ni Pedro. To me, sa pananaw ko sa mga istorya ni Pedro, to me ang pinakamalaking bubu ni Pedro ay yung bininay niya ang Panginoon ng 3 beses. Yun ang tingin ko napakalaking atraso ni Peter kay Lord. Yung pag-deny niya. Pero dahil nga si Lord ay mapagpatawad, di ba pinatawad niya pa rin si Peter? Bakit? Kasi nagpakumbaba siya. Sabi naman sa Juan 12:26, ang naghahangad, ang nagde-desire, ang nangangarap, merong intensyon, intentional, sabi ng mga kabataan, ang mga naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Mandate ni Lord yan, ha? Mandate. Kung sino man ang naghahangad na maglingkod kay Lord, dapat sumunod siya sa akin. Mandate, kautusan. Utos, regulation, hindi request. Kundi mandate, kautusan. Statement ni Lord. At kung saan man ako naroroon, ay pumaparoon
din siya. Being a follower, pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Sabi sa Juan 12:26. Sabi naman sa Hebrew, pagdating sa ating pananampalataya sa Hebrew, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, sino man ang lumalapit sa Diyos, ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humaharap sa Kanya. Pinag-combine ni Lord ang pagiging believer at pagiging follower. Through our faith, through sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So ano yung main verse na gusto kong iwan sa inyo? That summarizes, are you a follower? Are you a believer? Or a follower? Who is the better you? Sino yung mas mabuting ikaw? Sino ang mas mabuting ikaw? Ikaw ba isang believer or follower? Sabi sa John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sa Tagalog, nakikinig ang aking mga tupa. Tayo yun, nakikinig. Nakikilala tayo ni Lord. Kasi, bakit? Believer tayo eh. Nirecognize natin si Lord na tagapagligtas ng ating buhay. Pero, ang pinakamahalaga sa binitawang salita ni Lord sa atin ay sumusunod sila sa akin. So, the question remains the same. Are you more of a believer or a follower? Kayo po ang tanging makakasagot niyan. It's actually between you and our God. But my advice in summary is strive. Pag sumikapan natin, we strive. Pag sumikapan natin to become more of a follower than a believer. So papuri, pasasalamat, tanging sa iyo lamang. At lagi kong pinapaalala sa bawat isa bago matapos ng mensahe. Piliin natin lagi-lagi ang gumawa ng mabuti. At gumawa ng tama para sa Diyos. So to God be the glory. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tunay na napakaganda po ng mensahe natin ngayong umaga. Katulad nga po na sabi ni Brother John, mahirap magpaka-Kristiyano, mahirap ma-meet yung standard at maging follower ng ating Panginoon. Pero today, Lord God, we will ask your guidance, Lord God. Turuan mo ng aming puso, turuan mo ng aming isip kung paano nga ba lubusang sumunod sa iyo, Panginoon. Amen. Yes, Jesus, patuloy kaming susunod sa iyo, Panginoon. Susunod sa iyo aking Panginoon, habang ako'y mayroong lakas. Maglilingkod ako sa pangalan mo. Aking sa'yo
mayroong lakas maglilingkod sa iyo, maglilingkod ako sa pangalan mo. Aking iaalay ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod
Papuri, Panginoon. Amen and amen. Maaari po muna tayong makaupo. Special number. Pero wala pa po yung mga kabanda ko. So, hindi lang po natin ako. Hello po, ayan po. So, ngayong araw po, kami po ang naatasan ng special number. Nasaan na yung maliit kong anak? Bunso, come on! Naku. Actually po, nung nag-practice kami kahapon, siya po talaga dapat ang magda-drums. Kasi siya po yung nagda-drums sa amin. Ayaw niya po. Sa side lang daw siya. Tapos, napagtanto niya, magda-dance na lang siya. Ewan po ngayon. Hello. Okay, come on. Bunso. Actually, yung pag-dance, walang switch. Ayan po. Sana po ay magustuhan nyo ang aming special number. At magustuhan ng Panginoon, syempre po. So, ayan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sugatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. At kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sugatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat,
piling mo. Pinaktis niya talaga yung rolling ko, Ninong JM. Hindi niya ginawa. Ayan po, so tayo po ay dumako sa ating tithes and offerings. Yung aking tithes po ay naipasa ko na. Wala po akong sobre dahil naipasa ko na po sa yung aking tithes. So, ayan po, una po, nais ko muna pong magpatotoo sa kabutihin po ng Panginoon. Unang-una po, sabi po, di ba, kapag po tayo ay nagtatapat sa Panginoon, hindi lang po sa atin yung pagpapala. Yan po ay dumadaloy sa ating pong mga magulang, sa ating mga anak, kung may mga apuman po tayo, mga kaapu-apuhan. Sabi nga po, generational ang blessing po kapag po tayo ay nagtatapat sa Panginoon. Kaya naman po, natutuwa po ako sa Panginoon, unang-una po sa paggabay po sa mga bata, sa pag-aaral. Nag-aaral na po silang dalawa. So, praise God po, kasi nung una, akala ko po mahirapan ako kay Caleb. Kasi nung tinuturuan ko po siya magsulat, ang hirap ng pasulatin, ang hirap babasahin, ganyan. Hindi po nakikinig, kaya sabi ko, ay, bahala na lang yung school na magturo sa kanya. Pero, natutuwa po ako sa Panginoon kasi nakadalawang exams na. So, yung unang result ng exam, mga perfect po ang score ni Caleb. Kaya natutuwa po ako sa Panginoon. Kay Haven naman po, wala naman po kinder 1, walang duda naman po si Haven na talagang ginagabayan ng Panginoon. Ngunit isa ko pong pinagpapasalamat kay Lord at sana po ay samahan niyo po kami sa panalangin. Lalaban po ulit ng quiz bee si Haven sa Friday. So, sa Friday po, sa Sumulong, lalaban po ulit siya ng English naman. Yung nakarang taon po math, so ngayon po English. Nawa po ay bigyan ng karunungan pa si Haven at magdala siya ng victory sa school po. At syempre po yung victory, may task po ang pangalan ng Panginoon sa buhay po niya. So yun po, nais ko pong ayayahan ng lahat. Tunay nga po, napapuri po sa Panginoon, sa lahat po ng nangyayari sa buhay natin, pinansyal natin, kalusugan natin, karunungan ng mga anak po natin. Ito po ay lahat ay nanggagaling sa ating Panginoon. At nais ko po na itaas ang lahat ng papuri sa Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat po sa amin pong araw-araw na buhay, Panginoon, araw-araw na hininga, kalakasan, Panginoon, ay pinagkakaloob mo. Lord, narito po ang aming mga kapatid, Panginoon. Kami po ay nagbabalik ng aming ikasampung bahagi, Lord God, na tunay naman po na ito po ay sa iyo, Panginoon. Nararapat sa iyo, Panginoong Jesus, Lord God, at ang aming po mga kaloob, Panginoon, na gagamitin, Lord God, para po sa pagpapalawak ng iyong bahay, samba ng iyong gawain, O Lord God. Lord, salamat po sa katapatan mo sa amin. Salamat, Lord God, sa kabutihan mo. Salamat sa mga gawa mo sa buhay namin, Lord God. Tunay nga po, kamangha-mangha yung gawa mo. Kapag ka ikaw ang kumilos, Lord God, talaga namang truly amazing, Panginoon, ang mga results, O Lord God. Kaya naman, Lord, sa amin pong darating na isang linggo, Panginoon, kami po ay patuloy mong samahan, patuloy mo kaming gabayan, Lord God, patuloy mo na pagpalain ang bawat isa, patuloy na ingatan ang mga nagtatrabaho, Lord God, sa daan, Lord God, sa mga kanilang mga kumpanya, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, na kami ay ingatan, Lord God, at provide ang mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. At Lord God, ang aming mga kalusugan, Lord God, patuloy na palakasin, Lord God, kung may mga sakit, pagalingin mo, Panginoong Jesus, Lord God. Lord, ikaw ang makita, ikaw ang maitaas sa lahat ng nangyayari sa buhay namin, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasalamat at pagdakila, sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Ano na po natin dahil ang ating mga kapatid.
papuri ng Diyos. So tayo po naman sa ating Thanksgiving prayer. Ayan. May birthday. Ngayon, araw na to. Monday. Wala. Nakaraan ng dami. Sabay-sabay. Sige po. Sa lahat na may pasasalamat sa Panginoon, sa kagalingan, sa trabaho, yan. Noon, pag-iingat ni Lord, sa lahat po ng mga blessing na tanggap natin. At higit sa lahat, sa pag-iingat ng Diyos sa atin. At tayo po ay narito ngayong umaga upang po na ipag-iwang ang kabutihan ni Lord. Pasasalamat sa Kanya sapagkat ang buti ng Diyos sa nakalipas na isang linggo. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi tayo iniwanan ng ating Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito. Lord, nakikita mo ang bawat sa amin, Panginoon. Nalalaman mo, Lord, ang laman ng mga puso at isip namin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, nagpumapaw ang pasasalamat, kagalakan sa aming mga puso. Tunay, Lord, napakabuti mo, Diyos, sa lahat ng oras, sa bawat araw ng buhay namin. Tunay, hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwanan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat sa amin. Sa araw-araw na kami, Lord, nagtatrabaho, nagbabiyahe, Panginoon, sa malayo mang lugar. Lagi kami, O Diyos, ligtas sa pag-alis at sa pag-uwi sa mga tahanan namin. Salamat, Lord, sa mga kagalingan ng karamdaman namin, Panginoon. Sa mga pisikal namin katawan, Lord God, na dumanas ng mga sakit, Panginoon. Ano mang sakit, Lord God, naranasan, Lord God, na sa mga miyembro ng pamilya namin. Salamat, Panginoon, na tunay na sa pananalangin o pagtawag namin sa iyo, humingi ng kagalingan. Lord, pinagaling mo anumang mga karamdaman namin, mga mahal namin sa buhay, Lord, na nagkasakit, mga na-hospital. Lord, salamat sa pag-iingat at sa kagalingan, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa trabaho. Sa nanghingi, Lord, sa panalangin ng trabaho. Salamat, O Diyos, pinagkalooban mo ng trabaho, Panginoon. Lord, na nakapagsimula na magtrabaho, iba. Salamat, Lord, sa tugon, sa mga panalangin namin, Panginoon, tunay, napakabuti mong Diyos, O Lord God. Lord, kung may birthday din ngayon, Lord God, hindi ko man mabanggit sino sila. Ikaw, Lord, ang higit na nakakaalam, Panginoon, makakilala sa kanila. Salamat, Lord, sa mga taon na itinagdag mo sa kanilang buhay, Panginoon, na marami pang kaarawan na ipagdiriwang, Panginoon, Lord God, ang mga nag-birthday ngayon, Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos, sa lahat na may pasasalamat, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa kalakasan, sa pagpapala, Lord God, na pinakaloob mo sa amin sa nagdaang linggo, Panginoon. Sa financial man, Panginoon, Lord God. Hindi mo kami pinagkulang, Panginoon. Salamat sa pagtusto, sa pagtugon ng lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon Jesus. Salamat po, Lord God. Napakabuti mo po, Panginoon. Sa lahat na namin to, Lord God, sa lahat na may pasasalamat, Panginoon. Lord, salamat na patuloy, O Diyos. Pagpapalain mo pa, Panginoon, ang aming mga buhay, O Lord God. Lord, paging ang aming puminsay na pakinggan sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord, na tunay, Panginoon, Lord God, di lang namin to, O Diyos, na pakinggan. Pag gusto, Lord God, ito'y aming gawin, sundin, Panginoon, ang lahat ng aming narinig na mga turo tuwing araw ng pananambahan. I-bless mo patuloy, Lord, ang buhay ni Brother Jude, Lord God, na aming po, Lord God, napapakinggan ang mensahe niyang dala every second Sunday of the month. Lord, i-bless mo siya, Panginoon, Lord God, sa lahat ng bagay, Lord God, na kanya pong kailangan, Panginoon Jesus, sa lahat ng kanyang mga panalangin, Lord God, nilalapit sa iyo, Lord. Alam namin, lahat na nito, O Diyos, ay iyong pong tutugunin, Panginoon. Kaya salamat sa buhay niya, maging Lord kay Daddy Baby, kay Eric, Panginoon, Lord God, na laging kasama namin every second Sunday of the month. Salamat sa buhay nila, Panginoon, Lord Jesus. Sa lahat na narito, Panginoon, Lord God, sa mga bago, Panginoon, namin, Lord God, nakakasama, Panginoon, Lord God, na mga taga-tanag, Lord, patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang buhay nila. At ikaw, Lord, lagi ang mangusap at manguna sa kanila, Panginoon. Salamat po, Diyos. Tunay, Lord, napakabuti mo po, Panginoon. Marapat lagi namin, Lord God, ibabalik sa iyo, Panginoon, ang mataas na papuri,
mataas ang pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba, sapagkat napakabuti mo, Panginoon. We give you all the glory, Lord, honor, praises, and thanksgiving. Yes, Jesus. Yes, give God the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. In His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For God is the kingdom and thy power and thy glory forever. It's yours Salamat sa patnubay at gabay naman ng mong Espiritu, Panginoon. Simula kanina sa mga oras na ito. Salamat, Lord God, sa mga awitang kanina, Panginoon. Sa mga patotoong narinig namin, O Diyos. At higit sa lahat sa iyong mensahe na aming napakinggan sa araw na ito. Kami, Panginoon, ay pansamantalang maghiwalay-walay, Panginoon. Aalis kami sa dakong ito, O Diyos. Uwi kami sa kanya-kanyang tahanan, nadala kagalakan, kapayapaan, at tagumpayan na nagbubuhat sa iyo. At muli, O Diyos, ang aming sanlinggo ay iyong pagpalain ang aming bahay, buhay, kabuhayan, sapagkat ikaw ang Diyos na mag-ingat at makapagtutustos muli ng lahat ng aming pangangailangan. Para sa Diyos, mga kapag-ingat, at kay Kristong nagliligtas, at sa banal na Espiritong suma sa atin, ay tagapin natin ang di nagmamaliw ng pag-ibig ng Ama, ng Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Ang kaya po natin ang bawat isa, bago tayo namamas. God bless! Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasayang sa piling mo.
anniversary, pwede na po kayo makapag-abot. Sa mga kay Ate Faye, kay Ate Shine, kay Ate Marie Clar, at kay Ate Jen po. Sabihin ko lang po kung sa akin ang mga youth at saka young po na babae. Sa akin po yung kananayan, kay Ate Faye yung men's. Ayan po, pwede na po kayong makapag-abot sa lahat po na magbibigay. Yung mga kasama sa production number, mga youth, alam niyo na ba kasama kayo? Saglit lang, huwag na kayong